Kahapon, binibiro ako ng katrabaho ko kasi ang sabi niya, oh, pinuntahan ka ba ng doktor at ng nurses dyan sa bahay niyo kasi titignan kung may nangyayaring child abuse or neglect, no? Pero nagtawanan lang kami sa over the message. Kasi po doon sa update ng IVF treatment namin, yes, thankfully ay successful naman po yung naging C-section ng aking may bahay at thank God dahil natapos din sa madaling panahon, ano. Hindi namin inaasahan na magiging madali yung lahat ng magiging procedures doon sa hospital at within less than an hour ay naisagawa yung tinatawag nating C-section or yung cesarean nga kung tawagin natin. And after 8 hours nga ng C-section, then 24 hours lang sa hospital, taran! Dumating na ang aking may bahay o umuwi na rin kami, no? Kasama siyempre ang aming baby boy na si Elijah. So, lahat ng medications nandyan na, lahat ng mga prescriptions, everything nandyan na. Ibig sabihin, meron dito kasi sa Saskatchewan, meron tinatawag na SAM, ano? Yung SAM, yung self-administration ng medication. So, ibig sabihin ay sila na mag-ina ang bahala doon sa kanilang pag-take ng medicine, lahat ng prescription drugs, lahat na ay sila yung tinatawag natin. Kumbaga sa atin parang self-medication, kumbaga. Pero dito, monitored pa rin siya. Kasi meron kaming papel na dapat isubmit at meron kaming mga papers na dapat na sundan doon sa aming pag-administer ng medicine. So, medyo magulo ang aming bahay sapagkat ilang araw na hindi kami syempre nakapaglinis din. And knowing na meron kaming bagong bata dito, syempre hindi namin magagawa lahat yan. So, normal siguro, no? So, doon sa usapan namin kahapon, biruan na yung neglect o yung child abuse, tinatawag, hindi yon yung main purpose kung bakit dinadalaw kami ng mga nurses o ng health region dito sa aming bahay, no? Kasi for parang 3 days na patuloy kaming dinadalaw ng mga nurses and doctors from Regina Hospital or General Hospital kasi po mahalaga sa kanila na ma-follow up. So ganun po dito. We're actually shocked na ganun pala yung program dito, no? Sa Pilipinas kasi wala nang mga ganung program, di ba? Hindi naman tayo binibisita ng mga doctors o ng mga nurses pagkatapos nating mga anak o nilang mga anak. Ibig sabihin ng mga asawa natin. Pagkatapos nating lumabas ng hospital, ibig sabihin, tapos na rin yung parang pinaka-obligation nila. Babalik ka na lang in few days or in few weeks siguro para sa follow-up. Pero dito makita mo yung pagkakaiba ng health system ng ibang bansa, siyempre ng Pilipinas at natin dito sa Canada, na very efficient yung yung process o yung sistema ng kanilang pag-administer ng kanilang o pag-execute ng kanilang ng profession ng gawain nila. So nasa kami nung sinabi na kasama pala kami sa program ng follow-up check-up, pero dito nasa bahay gagawin niya. So first 24 hours ay pinuntahan kami ng dalawang nurse dito sa bahay to get yung para kunin yung temperature, yung medication kung dumododo ba o hindi, o kaya naman yung sugat ng aking may bahay tinitignan doon, yung weight, lahat-lahat, kung frequency ng pagpapadodo, frequency ng frequency ng pag-ihi, lahat-lahat na. Gaano kadalas magpalit ng diaper, lahat tinatanong nila yon, no? So, hindi naman on the purpose na yung baka i-neglect mo yung bata o kaya naman ay mabuse yung bata. Hindi naman doon. For health purposes lang yung ginagawa nila and to monitor. Siyempre, karamihan kasi ngayon, ang nababalitaan natin, ang sinabi rin nila sa health, sa hospital, sa General Hospital, na karamihan na ngayon ng mga nanganganak after 24 hours ng recovery at pwede na silang tumayo or they were able to eat and poop and pee, they can go home now. So pwede na silang umuwi. So ganun pala kabilis yun, ano? So kasi nung pagkatapos ng procedure namin, halos sa 1 oras lang yung procedure. So pumasok kami sa theater, sa operating room, sa OR, parang 15 minutes, and then 8 o'clock 15 minutes, and then 8:30 labas na yung baby namin. So ganun lang siya kabilis, and then yung the remaining hours na o yung the remaining procedures na ay paglilinis na lang and all
So napakabilis. And then, so meron din silang mga nurses na kung saan ang gawain lang nila ay magkumuha ng larawan. Yung mga larawan na nakikita nyo ngayon, yan yung kuha ng nurse. So may kanya-kanya silang trabaho, obviously. So pagkatapos nun, within 3 hours, chinek na siya kung able na ba siyang tumayo. And then after 6 hours, nagbigay ng medications. And then 8 hours and onwards, pinatatayo na siya, pinalalakad na po siya. Although, siya ay nanggaling sa C-section. Ganun kabilis yung kanilang yung kanilang proseso. Siguro marahil sa kanilang mga mga medicine na binibigay din. Pero makita mo yung sugat niya, wala siyang tahe. Yung tahe nasa loob, pero parang sa labas, isang line lang na wala kang makikitang butas ng tahe, parang ganun. So amazing, nakaka-amaze yung kanilang ginawa kasi hindi halata na may tahe, parang ganun. Parang hindi niya lang siya talaga. And then after that, na mailabas na yung aming baby, then, balik na kami sa recovery room. And then, 24 hours, sabi nila ay pwede na kaming lumabas the following day. So, parang 2 days lang. No? Sa atin, kasi yung mga tita ko nun, mga pinsan ko nun, tatandaan ko, umaabot sila ng 5 to 7 days sa kanilang recovery. So, bago nga kami lumabas ng hospital, binigyan na nga kami ng SAM, yung Self-Administration of Medication. So, lahat na ng mga medications na iti-take ng aking may bahay na hindi siya, kumbaga, may prescription din siya, pero lahat ng, kumbaga, manggagaling na medicine sa hospital ay itinurok na sa kanya for her recovery dito na sa bahay. And then yung mga medicine na yung mga medicine na kanyang iti-take na lang dito sa bahay. So yun na yung papel na nasa likuran namin na chine-check namin. So lahat ng details dapat ilista namin. And then sabi nila after 24 hours pabalik yung mga nurse at check up nga uli si Precious. So after 24 hours nga dumating sila at yung noona 2 nurse chinek yung vitals sa baby, vitals ng aking mabahay ni Precious na nakita nyo sa nakaraang vlog natin. At nakakatuwa kasi lahat ay papakialaman nila, pati yung kung paano ka magpasuso, kung paano ka maglagay ng diaper, kung paano yung crib, okay ba yung crib, okay ba higaan, okay ba yung place, lahat-lahat. Meron bang smoker dito, meron bang lahat-lahat, ititignan nila for the sake sa health ng baby. So, ganun sila ka-mitikuloso pagdating sa health ng baby, no? At titignan nila kung ano bang procedure pa yung pwedeng isagawa dun sa baby. Halimbawa, ang aking may bahay medyo nagkaroon ng konting, kumbaga parang crack doon sa kanyang sa nipple, and then sinuggest nila na, and then parang i-clip yung tie, kung tawagin natin, yung ilalim ng dila ng mga bata. Kasi nagkukos daw yun para magkaroon ng rashes o ng soreness yung nipple ng isang nanay. So, masakit daw yun. At syempre, hindi natin maiwasan, kailangan pakiinin at susuhin yung baby. So, sinasuggest nila. So, marami silang recommendations na makatutulong naman talaga for mom and baby. So, ganun sila, sabi ko nga, kamitikuloso pagdating sa health ng isang tao dito sa Saskatchewan. At gagawin ito sa loob ng 2 weeks. And then, meron pang mga vaccinations doon. Sila na ang gagawa mismo ng schedule, ng requisition, and of course, yung iba naman, part na namin yon. Pero lahat ng madadali sa amin, lahat ng mahirap ng mga requisition ang magagaling na sa kanila. Requisition letter is yung parang recommendation ng isang doctor, isang nurse na form surgery, follow-up check-up, para mga ganun. So lahat na ay nandun sa kanila. All in all, yung experience namin doon sa C-section dito sa Canada ay napakadali sapagkat unang-una, wala kaming binayaran. Ang binayaran lang namin is the parking lot or parking space. Yung doctor's fee, wala kaming binayaran. Medication sa C-section ng aking may bahay, wala rin kaming binayaran. At pagkain, wala rin kaming binayaran. Siyempre, bumili na lang kami sa labas o kaya naman nagbaon kami. Sa hospital bills, wala talagang binayaran. Yung mga nurses nagpa-follow up sa amin, wala kaming binayaran. Kasi nga, sabi natin, sa mga nakarang vlog natin, covered by or paid by your taxes. So, ganoon ka-efficiente yung health care dito sa Canada.
kung ikukumpara natin, sabi ko nga, sa ibang bansa. So, zero talaga. Hanggang sa pagbisita nila, hanggang sa weighing, all covered by your taxes. So yung sinasabi natin that we are not living in slavery na sinasabi ng mga ilan, no? So anyways, hindi na natin papansinin yung mga ganong komento. Binigyan lang natin ng pansin nung mga nakaraang vlog natin. But health-wise, okay po ang lahat. Wala kang intindihin. No stress doon sa lahat. Mula sa registration, paglabas, no stress lahat. Yun lang gusto kong sabihin. At masaya ang lahat. Mga nurses sa mother and baby unit, they're all happy, they're all positive, they are all, talaga makita mo na wala kang, kumbaga, they will take care of you, no? Well, hindi sila yung mga nurses na parang snob. They will talk to you as a human being. They will care for you hanggang sa pinakamaliit, sometimes personal. Are you okay with your emotion? Tatanungin nila yan. And then may program pa, yung tinatawag nating postpartum. Yung postpartum, yung kung minsan nagkakaroon ng depression ang mga nanay, hindi ba? So natural lang yun dahil sa siyempre 9 months ang nila yung bata, and then suddenly ay mawawala sa katawan nila, sa feeling nila, lalabas na siya. So magkakaroon ng depression or anxiety, and that is normal. So yung mga ganong sitwasyon, may help din po yun. And then mabibigyan din ng tinatawag nating karampatang serbisyo. Libre din po yun. So, ganon kaganda yung tinatawag nating healthcare, no? So, wala akong mapansin na iba, wala akong mapansin na hindi ka igagaya kasi siya doon sa experience namin. So, I'm just sharing it with you. Para sa ganon, kayo na mga nag-a-apply papuntang Canada, again, binabanggit ko na naman to, para na sa ganon ay wala kayong pag-alinlangan. Paano ako magkakaanak doon? Paano ako magkakababy? Something like that. You will be helped by health professionals, no? Maraming tulong na manggagaling sa gobyerno in terms of health. And then of course, yung OB mo na sa atin kasi sa Pilipinas, pag OB, pupunta ka sa ibang doktor na OB, di ba? And then hindi sila yung kung C-section ka, magpapaanak sa'yo, magaganon. Something like that. Kung minsan hindi sila, di ba? Pero dito, kung sino yung OB mo, siya rin ang siya sa'yo o papaanak sa'yo kasama. Ang kasamang doctor doon sa kanya ay 4 na doctors and 6 nurses lahat. So, it's a team, buong team. Kaya, wala ka talagang maramdamang stress. All positive yung yung naging process nila. So, napakadali lang. So, yung nga, kung kayo nag-aalala, halimbawa, papunta kayo dito, buntis kayo, na makakarating dito sa Canada, o yung mga may bahay ninyo, o plano nyo magka-baby dito sa Canada, no stress at all po yan. Kasi covered po kayo ng Government of Canada o ng health region kung saan province po kayo mapupunta. So, ganun po ka-efficient, no? And then, of course, yung breastfeeding, syempre, number 1 po na is nasuggest nila yan, ano? Pero kung halimbawa, no other choice ka, magbabattle ka, pero, syempre, tuturuan ka pa rin nila kung paano magpasuso ng bata. Hanggang doon, tinuturuan kung paano i-posisyon ng bata, everything. Sa atin, paglabas mo, wala nang aftercare, di ba? Pag okay na, uwi ka na. Sabi ng doktor, uwi ka na, ganun na lang. Wala nang aftercare na yung posisyon ng bata, paano malagay yung pilo sa tabi mo. Lahat, ibibigay nila. Hanggang sa pinaka-minute details ng pag-aalaga ng bata, ng childcare ng bata, lahat yun, pagpapaligo, paano linisin yung pusod, everything, lahat yun sasabihin nila, lahat yun ay naka-record. So, ganun po yung experience namin dito. Kaya kayo na paparating dito sa Canada, sabi ko nga, kung kayo ay nagdadalang tao o planong pamilya, wala po kayong isipin. Inuulit-ulit ko po ito para nang sa ganun ay yung mga nanay na kumbaga parang nagkakaroon ng anxiety o nag-apply ka dyan, ako bubuntis, parang gano'n, kaya paano ako magkakaanak. Huwag po kayong mag-alala, malaki po ang tulong na may bibigay sa inyo. Wala po kayong gagastusin pera. Kung yun po ang tanong ninyo, zero at all. Wala kayong hugutin ni 25, ni luni, ni penny. Wala po. Yun ang kainaman nun. Wala kang babayaran 60,000 to 100,000 pesos. Wala kang babayaran ganun. Sa Pilipinas, ang alam ko, nasa 30 to 100,000 na po ngayon ang cesarean section. So, napakamahal na po. No? Pero dito ay libre po lahat. Cesarean man yan,
normal man yan, assisted man yan, everything, lahat po yan ay libre. So yun po ang update natin sa aming IVF journey. Andiyan na po ang aming, ang aming baby boy. And sa journey po namin, maraming salamat po sa nagtanong o nag-suggest na i-follow up natin itong IVF journey natin sapagkat sinusubaybayan din nila kung paano yung naging process. And thank you po sa lahat ng sumuporta dito sa aming IVF journey, sa lahat-lahat ng tao na tumulong sa amin. I'll say thank you sa lahat po ng subscribers and of course ng mga nag-comment doon sa particular na vlog na yun, nag-congratulates and nagbigay ng blessing sa kanila through words, positive words. Thank you po lahat. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po.